Yo, what's up guys? Pag-usapan po natin ngayon mga sangkay ang magiging aksyon. Matinding aksyon ito laban po sa mga korap, no? At ito mga sangkay, kailangan po ang suporta ng taong bayan dito dahil ipapakulong po itong mga korap na to sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po yung mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon? At ito, pag-usapan po natin mga sangkay, ang malaking balita tungkol po dito sa gagawing hakbang, no? Na pagpapakulong sa lahat po ng mga korap na opisyal na nagnakaw sa kaban ng bayan. Matinding gagawin ito ngayon mga sangkay nila PBBM. At ito, pag-usapan po natin. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ito po. Tayo po ay nakarating na sa 1.57 million subscribers. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangga, ito ang balita. Ngayong nanumpa na po itong si Remulla bilang isang ombudsman. Ngayon, may malaki pong gagawin. Ang first priority, ipakulong ang lahat ng mga korap. Sobrang laking mensahe niyan para sa atin mga sangkay. And ito po yung hinihintay po natin na may gumawa ng aksyon. Sa panahon ni PBBM yan, magaganap mga sangkay. Wala pong ibang mga pangulo ang nakagawa nito. Isipin nyo mga malalaking pangalan yan, mga senador, mga congressman, at mga miyembro ng DPWH at marami pa po, mga contractors. Ngayon, mga sangkay, magsasama-sama po sila sa kulungan. Eto, panoorin po natin ang balitang ito. Kakasuhan na ng Ombudsman sa mga susunod na linggo ang mga dawit sa flood control projects. Wala raw sisinuhin kahit pa kaalyado o kaanak ni Pangulong Bongbong Marcos. You see? You see guys? Narinig nyo ba yun? Walang sisinuhin kahit pa po kaanak o kaalyado pa yan ni PBBM. Ito yung nagustuhan ko sa administrasyong ito. Walang halong pambobola, guys. Dahil ako, ayoko po ng pambobola na yan. Mga sangkay, nakita nyo naman yung mga vlog po natin. Hindi po tayo masyadong umaatake sa kanino man mga sangkay. Pero kapag ka mayroon pong kailangan i-discuss ng husto, sinasabi po natin dito. Ngayon, mga sangkay, yung iba kasi nagdududa na baka daw hindi mapanagot yung mga kakampi ni BBM. Huwag kayong mag-alala, guys. Huwag kayong mag-alala. May malaking mangyayari sa taong ito. And we have to pray for our president. At maging sa ombudsman po natin, hindi po biro yan, mga sangkay, na trabaho. Nakasalalay dyan ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Why? Pwedeng ipatumba yung kanilang mga pamilya dyan. Maging siya, pwedeng ipatumba. Kasi malaking sindikato itong kalaban. So, kailangan po back up tayo ng prayer, mga sangkay. At ngayon may distraction ginagawa. Ang distraction nila, manggulo sa Pilipinas. Para ano? Kagaya ng sinasabi nila magkaroon po ng people power, impeachment complaint, etc. Gusto po nilang harangin ang ginagawa ni BBM ngayon. Kasi, marami sa mga kaalyado nila, mabibitbit mga sangkay. Ito, tuloy natin. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Jesus Crispin Katibayan Remulla. Nanumpa na bilang ikapitong ombudsman si Boyeng Remulla. Ginawa ang oath-taking niya sa Korte Suprema. Sa panayam sa media, tiniyak niyang may mga sasampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan. Kita nyo? Uupo pa lang. Pero may mga sasampahan na ng kaso. At ito, wala pong sisinuhin dito mga sangkay. Baka sabihin nila si Sara lang. Yes, titingnan daw po yung SALN ni VP Sara. Yes, titingnan din po yung about sa Parmali, about kay PRRD. Lahat ng yan titingnan. Pero ang first priority ngayon, makinig, itong problema sa flood control o katiwalian na malala, mga sangkay. Ito po yung first time ko na na-encounter yung ganong kalala na korupsyon, mga sangkay. Kasi ngayon lamang po nabuksan. Hindi po ibig sabihin na sa panahon ni BBM yung pinaka-corrupt, hindi po. Pwede. Pero ito po ay malawakan na matagal na pong nangyayari. At isa lamang pong presidente ang may bayag para gibain yan. si Bongbong Marcos. Kaugnay ng maanumalyang flood control project sa mga susunod na linggo. Pero marami na naman kami nakukuha na evidence
talagang sisikapin lang namin na mabuo ng gusto. Kasi nga ayaw namin na kami maging cause ng delay. Correct. Pag nag-file kami, ready kami for trial. Wala raw sasantuhin kahit pa kaanak. Yan ang maganda, mga sangkay. Kahit kaanak. Sinabi rin naman yan ng Pangulo. Once na involved ka at dapat kang managot. Kaibigan at kaalyado niya. Nakinig kayo, kahit kaibigan, kaalyado. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang masangkot sa kaso. Matatanda ang kasama sa idinadawit sa anomalya ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Wala ho tayong sinisino rito. Walang sisinuhin. Kung mataas man o mababa, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin. Yan ang kinagandahan, mga sangkay. No? Yan ang kinagandahan. At least, hindi po tayo magiging anga-anga ngayon na parang naghihintay ng sawala. Pero, naiintindihan natin yung iniisip ngayon ng iba na wala yan, hanggat walang napapakulong, hindi kami maniniwala. Pero kailangan po natin sundan ito. Kailangan po natin alamin lagi ang mangyayari, mga sangkay. Hindi po pwedeng walang mangyari dito, yung di pong ligtas na lahat. No, guys. May inilabas na pong unang listahan. Una pa lamang po yan, ha. Marami pa pong susunod. Unang listahan ng mga involved. At ngayon, mga sangkay, once na makita po yan ng ombudsman na talagang kailangan silang kakasuhan sila at magkakaroon ng trial. Pabibilisin daw po yung trial hanggang sa may makulong. 3 to 4 months ang sabi po ni Ombudsman Remulla. Sir, kahit ka mag-anak po ng Pangulo. O yan. Ganda ng tanong, ha. So kahit daw ba kamag-anak ng Pangulo? Talaga po, sir. Wala naman tayong choice dito. Yun ang ebidensya. Ganda, mga sangkay ng sagot. Wala naman tayong choice dito. Yun ang ebidensya. Kung may ebidensya, yari. Pero mahirap yung chismis. No? Ako, mga sangkay, kung guilty talaga si Romualdez, then so be it. Kung guilty ang kahit na sinong kamag-anak ni PBM, then go ahead. Kasi yan po yung kailangan pong ipatupad yan. Kasi matagal na po yan nangyayari. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kabilang sa gagawin ng bagong ombudsman ang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Aayusin daw ang guidelines para rito. Siyempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Okay, ito si Remulla, mga sangkay, no? Tignan nyo po. Gusto niya po ngayon malinis yung pamahalaan natin, lalong-lalo na po itong mga record ngayon ng mga opisyal. Kasi baka mamaya maging political noise lang yan. Correct. Nilinaw naman ni Remulla ang pagsag-ayon niya sa pahayag ni Senator Erwin Tulfo kaugnay sa bending the law. Tungkol yan sa panawagan ni Tulfo na isuko sa gobyerno ng mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya ang mga umano'y ninakaw nilang pera na hindi dumaraan sa korte. Bending the law but not breaking the law. Di ba? Ano yan eh? It's a figure of speech. Guys, abogado yan. Kita nyo ngayon, ombudsman na. Pero, sinang-ayunan niya yung sinabi ni Tulfo. Sabi ko nga mga sangkay, medyo lang talaga yung ni Tulfo, pahayag doon, medyo nasira lamang po siya. Kasi parang ang dating, parang kailangan nating tapakan yung batas, yung sistema. Pero hindi. Pakinggan po natin. That is the entitlement of the senator who asked me that question. But I made sure that he's not asking me to break the law. Mananatiling ombudsman si Remulla hanggang 2032. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Okay. So, ayan, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion dyan? Ako, excited ako, guys. Kasi, itong taong to, matapang to eh. Talagang yung mga kurap ngayon, kahit na sino pa yan, may kalalagyan talaga. Delikado sila ngayon kay Remulla. Kaya kung ako sa kanila, maghanda-handa na po sila. Ang problema, may lookout bulletin na eh, di ba? Talagang titingnan na po sila ngayon. Baka makatakas eh. Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Again, ipag-pray po natin ang ating Pangulo at ang ating Ombudsman. Hindi po biro ang kanilang laban ngayon, mga sangkay. Ang laban nila ay laban din po natin, mga kababayan.
Okay, mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito pa isang Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.